Pastor Jojo Benicio, sabi ko sa kanya nung napunta ako sa Santa Maria. Eh, di ba gawin natin yung Saturday Church ng Giginto in Santa Maria? Sabi niya, hindi, awayin tayo. Nice to be back sa Mother Church ko. So, ang biruan kasi namin, ang sinasabi kay Pastor Jo, di ba, napapansin niyo, pag may okasyon, lagi ako nandito. Sabi niya sa akin, hindi ka naman saling pusa dito, taga dito ko talaga. Kaya sa gusto niyo, kahit ayaw niyo sa akin. Nandito talaga. Nandito talaga ako. No? So, everyday witness. No? Everyday witness. So, nakakatuwa po no, na sa dinami-dami ng tao sa mundo na to, no? Kagaya na pinag-usapan natin sa growth group kanina. No? Biro mo, no, yung kami ng Diyos ay nasa sa atin. No? Yung tiwala niya, nasa sa atin. Minsan nagtanong nga ako no, na isang umaga, pagod na pagod ako. Pag pastor ka kasi minsan dumating sa punto na talagang nasasagat ka. No? May isang umaga minsan, at hindi lang isang umaga, no, madalas. Minsan gigising ako ng umaga, pag-isip ko, lagi kong tanong sa isip ko, lalo pagpagod na ako, ano ba ginagawa to? Eh kung nagbabarko ako, no? Hindi lang ako ang nabubuhay, pati yung pastor na mahal ko din. Pero mo, kung susweldo ako ng 300,000 isang buwan, magta-tides ako sa Giginto Church ng 30,000. Tapos, palagay natin, magpe-pledge ako sa building ng 100,000. Di ang pogi ko sa inyong lahat. Pero, may makita lang ako mukhang paso sa inyo, abot ako ng 5,000, ayaw nyo, no? Kaya sabi ko, Panginoon, ba't ginagawa ko? Napakahirap. Napakahirap. Kung yung dentista ka, 5 taon na nag-aaral, bubunutin lang, bulok ng ngipin. Ito, bulok na pagkatao ang binubunot natin Tapos, no? By faith talaga, no? Lahat ng bagay. Minsan may tanong talaga akong gano'n, no? Pero ang nakakatuwa sa Panginoon, ang Panginoon kasi pag nakipag-argumento sa Kanya, no? Tayo sa Kanya, okay lang sa Kanya yun. Pero ang Panginoon nakakatuwa. Minsan sa haba-haba ng argumento na sinasabi natin sa Kanya, isang salita niya lang napapahupa yung damdamin, yung puso natin at saka yung spirito natin. Ang madalas na sinasabi sa akin ng Panginoon, anak, ilang bilyong tao ang nabubuhay sa mundo na to. Di ka ba natutuwa na partner tayong dalawa? Pagsabi mo sa katabi mo, di ka ba natutuwa? Imagine mo yun, no? Oo nga, no? Yung tiwala. So, actually, lagi ka ng Diyos, di ba? Biro mo, sa dinami-dami ng tao, isa tayo dun sa mga napili ng Panginoon na unang makakilala sa Kanya. Yung tiwala niya, no? May isang kwento, nasa anghel daw ay nag-usap-usap ang sa langit, nag-usap-usap ang mga anghel. At ang Panginoon ay sinadya nila. Sabi nila sa Panginoong Isus, Panginoong Isus, nagugulumihanan po kami. Sabi ng mga anghel. Sabi ng Panginoon daw sa kanila, saan parte kayo nagugulumihanan? Naguguluhan ba kayo? Sabi, saan parte? Sige, sabihin niyo sa akin. Sabi ng anghel, kasi ganito po di po ba plano ninyo, ganito ang nangyari sa plano ninyo, kumuha kayo ng 12 Hudyo, tapos karamihan sa kanila, mga hindi naman ganun kataas yung standard. No? Binago mo lang talaga. Tapos nung binago mo yung 12 na yun, inutusan mo sila na sila ang maghahayag nung misyon mo, nung tinapos mong misyon. Sabi ng Panginoon, sila nga. Alam mo bang mahina sila? Sa simula pa lang, di po ba, Panginoon, alam niyo mahina na sila? Sabi ng Panginoon, tama kayo dyan. Alam niyo din na may pagkakataon na pwede silang magkamali, pwede silang mag-fail, pwede silang manghina, pwede silang tumalikod. Sabi ng Panginoon, alam ko lahat yan. Sabi ng mga anghel, dyan nga po kami naguguluhan. Bakit sa kanila niyo pa po pinagkatiwala? Sabi ng isang anghel, hindi naman po sa pagmamalaki, mas mataas naman ang kapasidad namin kaysa sa kanila. Alam niyo ang plain and simple na sagot ng Panginoon? Wala kayong magagawa kasi yun ang gusto ko. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, ikaw ang gusto ng Panginoon. Walang ibang kwalifikasyon, no? Ang ganda ng kwento na yun, at minsan, pag binasa mo ang katotohanan, nasa Biblia yung katotohanan ng kwento na yun. Amen? Sa totoo lang, mas maraming gwapo sa akin. Pero
opinion ng nanay ko, ako pinakagwapo. So, diba? Pero sa dinami-dami ng mas matino sa akin, na medyo mas moderate magsinungaling. Maraming mas, sige. Pero, ang pribilehiyo ng Panginoon ay nasa sa atin. Amen? Yun ang pag-uusapan natin, Everyday eyewitness. Medyo malabo lang, pero stop like that. Sa Biblia, sabi, ang prinsipyo ng traffic light, di po ba, lalo na yung mga nagdadrive dito, di ba? Pag red yan, wala talagang choice. Stop yan, hinto yan. Pag dilaw, medyo agam-agam ka pa kanya, di ba? Sa buhay Kristiyano, pwedeng i-apply ang traffic light principle, di ba? May mga parte sa buhay Kristiyano natin, may mga issue sa buhay Kristiyano natin, minsan dilaw. Example, yung dilaw, ano ibig sabihin, pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin yun, kasi binigyan niya tayo ng isip. Pakialog nga yung utak na, yung ulo ng katabi mo, may lamang po ba yan? Gagamitin din natin yan, Kasi pinagkatiwala na sa atin yan, niregalo sa atin ng Panginoon, gamitin natin yan, Example, mga pinagagamitin ng isip. Ay, tatanong mo ba sa Panginoon kung anong kulay ng damit na bibili mo sa SM? Hindi na. Gagamitin mo ang isip mo dyan. Di po ba? Ipag-pray mo ba sa Panginoon na sukat ng mga big na to? Hindi. Tatanungin mo na si engineer. Kasi pinagkatiwala sa kanya yung knowledge niya. Amen? May mga bagay na ipinagkatiwala na sa atin ng Panginoon, sa atin na yun. Pero may mga bagay na sinasabi din ng Biblia na huwag mong gagawin yan. Example, yung 10 Commandments, talagang sagrado yan. No argument. Hindi mo pwedeng galawin yan. Hindi ka pwedeng magpagnegosyo o negosasyon sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon na hindi pwede yan, hindi pwede yan. Lalo na, pakisabi nga sa katabi mo, lalo na kung may kabataan kang katabi, sabihin mo sa kanya, huwag kang makulit. Kasi mga kabataan, makukulit di ba? Pag sinabi ng Panginoon na hindi pwede, as in, sabi nga ni Teacher Cecil, no. Hindi talaga pwede yan. Pero sa Biblia, meron ding green light. Pag sinabing green, ako talaga namang green yan. Napakasarap lang na pag ako nagmumotor ako Pag nauumuwi ako minsan ng gabi, tapos yung traffic light na dadaanan ko, yung mga traffic lights intersection na dadaanan ko ay sunod-sunod. Ipinapanalangin ko yan na lahat green. Kasi minsan awkward din, nahihinto ka, wala naman tumatawid, dahil red. Born again ka. Kailangan huminto ka. May sticker pa naman yung motor natin na nakalagay, Christian Bikers. Nakakaya naman, baka makita mo ng demonyo, di ba? Christian Bikers. Kaya pinapanalangin kami, sarap talaga pagka green light ka, talagang, wow, swabe talaga. Puro green, alam niyo ba sa Biblia, there's always a green, sign sa mga prinsipyo na tinuturo ng Panginoon. Minsan ang mali natin, yung green light sa Biblia, ginagawa natin yellow at saka red. Ano ibig sabihin, Pastor? May mga prinsipyo sa Biblia, katulad ng 5 biblical purposes: worship, fellowship, discipleship, and witnessing. They are all green light. Green light talaga yan. Ibig sabihin, hindi pwede na, kaso tayo kasi makulit tayo minsan. We shuffle colors. Sabi mo nga sa katabi mo, color blind ka ba? Minsan ministry service, evangelism sa Panginoon, yun yung ini-spiritualize natin. Lord, wait lang, I'll pray for it. Pag yung stuff naman, yun yung pinipilitit natin yung kami ng Panginoon. Lord, make it green. Make it green. Gusto natin na yung red maging green. Yung green light sa Panginoon, yung go. Kaya minsan ang Panginoon, nalilito. Simple traffic light principle lang. Pagkasabi mo sa katabi mo, traffic light principle. Amen? Kaya minsan, yung green maging